Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Patuloy po tayo sa pag-aaral sa serye ng mga parables ni Jesus Christ. At ngayong hapon na ito, atin pong tatalakayin yung parable of the generous employer. O mas kilala siya sa parable ng workers in the vineyard. Yung parable po na yon ay sinabi ni Jesus na ang konteksto, kung matatandaan ninyo, ay may lumapit na mayaman kay Jesus, di ba? At nagtanong kung ano pa yung kailangan niyang gawin para siya ay makapunta sa kalangitan. Anyway, yung ating pong tatalakayin ay papaano nga ba yung pagtayo ay naglilingkod sa Panginoon. At ang tanong ni Pedro, what shall we have? Ano ba ang meron ako dyan? Ano ba ang mapapala ko dyan? Minsan, naitatanong din ito pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. O kung kayo ay may inimbitahan na, diba? Sino mo ba yung mga nag-iimbita at nasasabihan na, ano mapapala ko dyan? Sayang lang oras ko, pwede ko naman ipamasyal pa, di ba? Nakaranas na kayo na nasabihan kayo ng gano'n? Ano bang makukuha ko dyan? Mag-hallelujah, praise the Lord lang ba ako? Okay. Tingnan natin yan sa simula. Sisimulan natin siya sa tanong ni Pedro. At ang tanong ni Pedro, sa New King James Version, then Peter answered and said to him, "See, we have left all and followed you, therefore what shall we have?" Ito po yung quick response ni Peter in contrast sa rich ruler, no? At pinopoint niya yung kanilang self-sacrifice between yung wealthy ruler at silang mga disciples. Yan. So, tinanong niya, ano naman ang mapupunta sa amin? Ganoon pala, napakahirap pumunta sa kalangitan. Okay. Ngayon, ano ang assurance ni Jesus Christ sa kanya? Ang sabi ni Jesus Christ, "Assuredly, I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones." Yan po ay sa muling pagbabago ng mga bagay, no? Magkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa. At sa pagbabago na yon, ang mga mananampalataya ay kasamang maghahari ng Panginoon. Yun po ay malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos. At sabi pa niya, "Everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life." Yung pong verse 29 ay palagian po yung sinasabi, lalo na sa mga manggagawa, no? Pero hindi lang naman siya nakatali sa mga manggagawa, kundi siya ay para sa lahat na hindi ho masasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. No? Meron hong mga mananampalataya na sa kanilang unang pananampalataya talaga hong tinatakwil o naitakwil ng kanilang magulang, ng kanilang kapatid, ng kanilang asawa. At hindi ko alam kung meron sa inyo na itinakwil kahit ng kaibigan dahil siya ay nanampalataya sa Panginoon. Sa ibang bansa, sa ibang lugar, meron ang nagiging kapalit ng kanilang pananampalataya ay ang kanilang buhay. Tayo po ay hindi mo nakakaranas ng ganoon, di po ba? Pero merong mga ibang lugar na ganoon talagang buhay ang kapalit ng pananalig at pananampalataya. Maaring sa ilan sa atin ay napagalitan, pinagtawanan, binlock, no? In-unfriend, di ba? Dahil ikaw ay naging mananampalataya, di ba? Pero mga kapatid, lagi natin tatandaan na wala talagang
wala talagang sakripisyo sa Panginoon, kundi meron lang investment. Ano man yung nawawala sa atin, wag po natin tignan yun na sakripisyo, kundi isang investment. At ano pa ho yung warning ni Jesus Christ? But many workers will be last and the last first. At para niya ituro kung papaano yung last ay magiging first at yung first magiging last, sa kanya sinabi yung parable. So yung parable ho ay kadugtong talaga nito. Hindi mo masyadong maintindihan yung parable kung hindi mo nakikita yung konteksto, na yung konteksto ay nagsimula doon sa rich young ruler at doon sa tanong ni Pedro, ano bang makukuha namin, ano bang mapapala namin, at kung makikita natin doon sa 30, doon sa verse 16 sinabi, so the last, kaya yung sinabi niyang so, yun ay pagpapaliwanag na kung paano ang huli ay nauuna at ang una ay mahuli. So tingnan natin yung parable. Ang parable po ay yung good landowner went out to hire workers. No? At wag ho natin titignan dito na yung penny o yung binayad ay patungkol sa salvation. Hindi ho binabayaran ang salvation. Ang salvation po ay libre, natatanggap po natin yan. Ang pinag-uusapan po rito ay paglilingkod, service. At doon po sa parable, meron yung mga batches of workers. At yung first batch of workers demanded a denarius for the day and the employer agreed with them. Paano natin nasabi na nag-demand sila o nag-ask sila ng contract? Tingnan niyo ho yung verse 2. No? Ang sabi ron, he agreed to pay them a denarius. Mag-a-agree ka lang kung merong proposal na ibinato sa'yo. Di ba? Merong proposal na inihatag sa'yo. Saka ka pa lamang mag-a-agree kung tama o dapat yung swelduhin. Parang ngayon, no? Ngayon ata yung oras na pag-uusap patungkol doon. Para lang itong ng service natin. Anyway, may kita pa rin natin dito na nag-agree yung employer doon sa kanilang hinihingi ng mga employee, ng mga workers. At ang hinihingi nila ay denarius, no? Isang denarius para sa isang araw na pagtatrabaho. Tapos yung employer naghanap pa rin, and he was able to employ people who trusted him. Hindi sila nanghingi, pero ang trust lang nila ay dahil sa kabutihan ng employer neto, matatanggap namin yung akma sa aming pinagtrabahuan. Alam nyo, ito ay patungkol din sa calling eh. Ang Panginoon ay tumatawag sa lahat para sa kanyang vineyard. At merong iba katulad ni Josiah. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, very early in life, 8 years old, nung siya ay naging hari. Pero meron din naman ng mga matatanda na ng tinawag, no? 11th hour na, yung huli na. Oo, di ba? At hindi issue yung haba o ang tagal o ang bata. Kung kailan ho tayo tinawag ng Panginoon, ang pinakamahalaga, alam natin na ang Panginoon ay nananawagan. Even sa kahuli-hulihan ng ating buhay, may panawagan po ang Diyos. At ang panawagan ho ng Diyos, tayo po ay maging kamanggagawa sa kanyang kubasan. Tingnan ho natin yung mga batches of workers. So dito makikita natin sa parables na meron 5 batches of workers. Yung early morning batch, sila ang nag-demand. Okay? Gusto nila ng kontrata. Gusto nila ng agreement. Gusto nila na yung kanilang hinihingi ay tuparin ng employer. Okay. Pero yung 9 a.m., yung noontime batch, yung 3 p.m. pati 5 p.m., ang sabi lang ng employer, ibibigay ko sa inyo whatever is right. So nakikita ninyo yung contrast na meron dalawa.
Yung isa ay nakadepende sa contract, ang isa ay nakadepende sa goodness, sa generosity ng employer. Alam niyo po, ganun din ang paglilingkod sa Panginoon eh. Okay, tingnan ho natin, nung tinanggap na yung bayad, no? The last 4 batches received according to the generosity of the employer. Diba yung apat, ang unang-una ay naka-receive ng 1 denarius. Yung pinakahuli, yung 1 hour lang ng trabaho, naka-receive ng denarius. O sabihin natin sa ating konteksto rito ay 2,000 NT, naka-receive siya. Hoy, eh di, siyempre, kung ako ay first batch, 8 oras ako nagtrabaho, eh di times ko, 2 times 8. Magkano na yun? Eh di meron ako mga 16,000. Kasi binigyan siya ng 2,000 eh, di ba? Eh noong pangalawang batch na, di ba? Yung pangalawang batch, magkano ang na ano? Ganun din. 1 denarius din. Ilang oras lang? 3 oras lang ng trabaho. Yung isa ay simula noon hanggang alas 6 o 6 na oras nagtrabaho, pero ganun pa rin ang bayad. So ang iniisip nila, kahit kalahati lang, kung 2,000, dapat doble sa atin, bakit tayo unang nagtrabaho? Pero doon sa kanilang sa kanilang pagkamangha, hindi ganoon ang tinanggap nila, no? So everyone received what the landowner thought is right. Lahat, yung 4 na yon, naka-receive sila na ano ang tama sa pag-iisip ng landowner. Alam niyo po, they receive according to employer's discretion and generosity. At yan po ay pagpapakita na ang paglilingkod by grace ay makakatanggap ka ng generous reward from God. At alam niyo po, ang pangako ho ng Diyos, pag tayo po'y naglingkod, hindi naman yan tayo pababayaan. Anong promise ni Jesus Christ? Kapag iiwan ni man, di ba? Ang kanyang tahanan, di ba? Pwede natin ilagay ang boyfriend, o girlfriend, di ba? Pagka yung sakripisyo mo, ang ibig sabihin lang naman doon, walang sakripisyo ang sign sa Panginoon. Lahat ng sakripisyo ay investment. Nakuha ko natin? Wala kang ibinibigay sa Panginoon na hindi nasasayang. No? Wala tayong itinanim sa Panginoon na masasayang. Lagi mo natin tatandaan yan. Ano ang testimony ni David? Anong testimony niya? Basahin mo po. No? Mula pa nung aking pagkabata, ngayon ay matanda na ako. Ngunit hindi ko nakita na ang righteous ay forsaken. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Ano pa sabi roon? No? Psalms 37 verse 26, yung mga righteous daw na naglilingkod sa Panginoon, sila ay patuloy na nagiging generous din. Ano ang testimony ni Paul? Ang sabi ni Paul sa Philippians 4, I have received full payment and even more. I am amply supplied. Yung lahat ng pangangailangan ko ay sinupply ng Panginoon. Yun po yung patotoo ni Pablo. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok o pagkukulang, pero hindi tayo pagugutuman ng Panginoon. Laging tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngayon, tingnan natin yung first batch. Yung first batch receive according to their demand. Yung isa, according to the discretion or generosity of the employer. Ngayon, itong second, ay yung first pala na batch ay nakaka-receive sila, ano yung hiningi nila? Naka-receive sila according to the contract na ginawa rin nila.
Pero anong ginawa nila? Tingnan natin na. But when the first came, they supposed that they would receive more. And they likewise received each a denarius. No? Anong ginawa nila? Nasayahan ba sila? And when they had received it, they complained against the landowner. Bakit naman ganun? Nauna ako rito, dapat ako ang di ba? Di ba? Nakarinig na kayo ng ganon? Pag ako nauna, dapat ako ang di ba? Hindi ho paunahan yan eh. Okay. Sabi ro sa Tagalog, nang magkasundo na sila sa upa. Verse 2, no? Sa Tagalog. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak. Ibig sabihin yon, humingi muna yung mga employee doon sa employer. Magtatrabaho kami pag ganito. At nagkasundo sila. Okay. Alam niyo po, kailangan maging aware tayo na ma-aware ho tayo sa criticizing God. Meron mga pagkakataon that we felt na left behind tayo, na left out, di ba? Naka-experience kayo ngayon? Bakit ganun? Tagal-tagal ko na rito. Tapos yung mga bagay, nandiyan sa kitang-kita yung mga yan. Hindi ho yun, no? Pare-parehos lang naman kami. Dapat ako dahil lang kung di ba? At yun po yung sinasabi ng first batch. They complain against the landowner saying, this last man have worked only 1 hour. Trabaho na sila ng 1 oras. Tapos parehas lang kami. Di ba? At siyempre, kahit naman tayo, di ba? Lalo na yung pagka kayo ay per ora. Papayag ba kayo no? Papayag ba kayo? Per ora ang usapan eh. Tapos, parehas ang sahod ay 1 araw. 1 oras lang ng trabaho. Tingnan mo natin yung response ng employer. But he answered one of them and said, friend, I'm doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. Alam niyo po, ang Diyos napaka-generous. At kung maglilingkod ho tayo, nasasabihin natin, maglilingkod muna ako, Panginoon, pag ganito. At tayo ay nagdedemand, mas malamang makuha natin yon, pero mamimiss natin yung kanyang generosity. Kasi yung dinedemand mo, ang tawag ko sa akin, lagi natin tatandaan, iba ang ikaw ay binigyan ng investment kaysa ikaw ay pinasahod lang. Di ba? Iba yun eh. Ano yung kaibahan nun? Diba yung pagkatapos mo magtrabaho, meron ka pang red envelope. Yun eh, di ba? Kasi patungkol na sa generosity nung iyong pinagtatrabahuan. No? Yung kagandahang loob niya, at mga kapatid, napakaganda ng loob ng ating Panginoon. Huwag mo natin sabihin na, naku, bakit ako maglilingkod sa Panginoon? Ano bang magpapala namin dyan? Alam niyo, maraming pagkakataon na nakakarinig ako ng gano'n. No? Magugutom ka lang. Anong makukuha mo riyan? Maglilingkod ka sa Panginoon. Anong makukuha mo riyan sa pagpapasto? Diba? Karinig na kayo ng gano'n? Baka meron dyan mga tinatawag na pastorat, nagtatago na lamang dahil sa mag-ano muna ako, hanap buhay, di ba? Malay niyo, may mga tinatawag sa inyo, di ba? Hindi ko alam. Baka kayo at ang Panginoon ang dapat mag-usap. Lagi natin tatandaan that the giver has full discretion. Yung giver ang merong discretion. At dito ang nais ko kasi ng Panginoon ipakita sa mga alagad, alam mo, ang nagmamay-ari ng lupa at kalangitan ay ang Diyos.
The earth is the Lord and the fullness thereof. Diba? Siyang nagmamay-ari ng lahat. At dahil nga doon, maaari tayong manampalataya na higit pa sa ating oras na ibinibigay ang kanyang pagpapalang kayang ibigay. Amen ba? At ganun po katapat ang Diyos. Mas matapat ang Diyos nating pinaglilingkuran. No? Okay. Tingnan mo natin ang mga lessons about Christian service dito. Our motivation for Christian service should go beyond expected reward. Pag tayo naglilingkod, hindi mo tayo nakatingin dapat doon sa reward, kundi doon sa hari na ating pinaglilingkuran. Pag nakatuon ka lamang doon sa natatanggap mo, mas malamang manghina ka. Mas malamang magtanong ka. Dahil sa totoo lang, sa panahon na akala mo ay salat na, yun yung panahon ng breakthrough. No? Maraming pagkakataon, kahit sa aking personal na experience, narito naman si B, alam namin yon, no? May pagkakataon, nagpapaaral kami, dalawa yung anak. Dalawa anak namin eh. Tapos, meron kayong pinapanalangin isang ministry, isang campus ministry. Bagamat meron na kaming ilang campuses na, meron kayong pinapanalangin campus. Pero ang panalangin, libo yun, 6,000 yung campus, 6,000 estudyante doon sa campus na yun. Pero ang pera namin ay 20 pesos. Nung araw na yun, kinabukasan din na namin alam. Pero, naniniwala kami na tinawag kami ng Panginoon at pinagagawa yung Panginoon. Mag-aalas 6 ng gabi, nag-ring yung cellphone ko na safeguard. Alam yung safeguard? Nakaranas na kayo yung safeguard na cellphone? Hindi nyo alam yung safeguard na cellphone? Yung Alcatel? Mga safeguard. Nag-ring yun at sabi ko, Pastor, nasaan ka? Inahanap ka namin na, bakit ka hindi ka pumunta rito? So pumunta kami Rosano at ang ginawa namin, naglakad muna kami papunta, kasi wala nang pan-tricycle eh, magta-tricycle kami, 30 pesos, bus na yung Tapos sumakay kami pagkatapos ng ilang minutong lakaran, naghanap kami na ang jeep ay walang sakay sa harapan. Kasi pag jeep ay walang sakay sa harapan, dalawa lang yung aming babayaran dahil 4 kami. Na lang namin, di ba? Paupuin na lang namin ang aming 2 anak sa aming mga hita. So pumunta kami doon. Pero hindi kami nagsasabi ng 20 na ng pera namin. Nakatuon pa rin kami doon sa ministry na makapagbukas ng isang gawain doon sa isang high school na meron 6,000 students. So pagdating doon, meron doon na teacher doon sa high school na yon, sa Nova High School. At yung teacher na yun sabi niya, ano mga pastor, nananalangin kami, ako at ang aking principal, nananalangin kami na magkaroon ng gawain sa high school. So, right there and then, sulat kami, gawa kami ng proposal para doon sa high school. At kinabukasan, napuntahan namin yan. Nabuksan yung school, nakapagpaaral kami ng 20 doon sa school na yun, nasuportahan namin. Paano ka makakapagsuporta ng 20 katao, 20 pesos lang pera mo? Sa totoo lang ako, nagtanong ako, sabi ko, bakit kung kailan ako napunta sa international school, parang wala kami mapagpaaral ngayon? Dahil alam niyo, sa panahon na ganito, sa Pilipinas, meron na kami at least 100 school supplies for 100 children. Tama, di ba? Hindi ho kasi issue lamang yun ng pananalapi, kundi issue na laging mas mayaman ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen ba ron? Nakuha niyo ho? Kasi pag lagi mo sinasabi, ano naman ang makukuha ko riyan? Lalo kang walang makukuha.
Pero kung ang tanong mo ay, paano kita mapaglilingkuran? Kasi yung apat na batches, ang gusto lang nila ay sumama doon sa landowner para magtrabaho sa kanyang ubasan. At alam niyo, ganun ang nais po ng Diyos sa atin. Okay. So, our motivation for Christian service should go beyond expected reward. Second, comparison will always lead us to complain and contempt. Di ba? Nag-complain na sila, hindi lang sila nag-complain eh. No, minaliit pa nila yung parang sinasabi nila, unfair ka naman. Diba? Unfair ka naman, bakit sila ay binigyan mo ng ganun? Eh kami ganun din, eh mas nauna, ayun, ay ganun yung word eh, di ba? Mas nauna kami. Di ba, nakuha niyo yung ano? Mas nauna kami. Isang oras lang siya, 8 oras kami, mas nauna kami. Nakuha niya? Nandoon na yung comparison, kinumpare nila yung sarili nila doon sa taong nahuli. Pero ang kausap nila hindi yung mga taong nahuli, ang kausap nila ay ang landowner. At sa landowner, nagkipag-kontrata sila. At ang landowner ay naging tapat doon sa kanilang kontrata. Samantala, ang landowner naman naging generous doon sa mga tao na hindi humingi ng kontrata. Okay? Comparison will lead to... Pag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, wag mo nating ikumpara ang ating sarili sa iba, sa paglilingkod ng iba. Amen ba? Dahil tayo may kanya-kanyang parte sa gawain ng Panginoon. May kanya-kanya tayong gifts. Di ba? At iba't iba yung panahon ng ating pagpunta sa gawain. Di ba? Meron dito siguro mga 10 years na. Lagpas pa, 12 years, di ba? Meron iba siguro, buwan pa lang. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi yun eh. Eh, titinan mo natin yan. Christian service is not only measured by length of time, but by attitude and motivation. It is not by duration, but by motivation. Hindi, mahaba na yung aking pinaglingkod. Dapat nga, mas maging generous ka dahil mas mahaba ka na palang naglingkod. Dapat nga, naging mas maunawain ka dahil mas mahaba ka na palang naglingkod. Amen ba ron? At yun ang sinasabi ni Jesus Christ kay Peter, dahil darating ang panahon, hindi lamang sila ang maglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang nais ng Panginoon, ang gospel will be preached from Jerusalem to Samaria, to Judea, and to the uttermost part of the world. At dahil doon, ang pagkilos ng Panginoon ay hindi mo masasabi, hindi, kami mga Hudyo, at kami lamang ang dapat number 1, at kayo ay second place lang. At yun po ay nangyari ho doon sa Acts chapter 15, kung makikita ho natin, di ba, nagkaroon na ng classes. At kahit doon sa Acts chapter 6, yung pagde-deliver pa lamang ng pagkain, di ba? O Hudyo muna bago ang mga hindi. Di ba? Nangyari yun, kaya nga naghanap sila ng mga diakonesa. Bakit po? Kasi hindi ho kasi natin maalis yung first come first, di ba? Pero sa sanlibutan mo kasi yun eh. Sa Panginoon, nagtitiwala tayo na laging nagbibigay ng bago ang Panginoon. Isa po yun sa naging problema ni Pablo. Natatandaan niyo si Pablo, siya ay huling apostol. At dahil nga hindi siya kasama sa 12, ang tingin sa kanya ng iba ay parang second class apostle lang. At siya ay hindi tinatanggap sa lahat ng iglesia. Lokal. No? Kaya kung makikita natin sa 1 Corinthians 1, merong iba, hindi, ako ay kay Kristo. Ako ay kay
Pedro, ako ay kay Pablo. Bakit? Kasi nga, comparison eh. Comparison, lagi yun. Di ba? Mga kapatid, ang Panginoon ay naglalagay ng mga manggagawa sa kanya-kanyang kapanahunan. Kung papaano naman ang pagpapakita rin ng Panginoon sa atin, hindi naman lahat kailangang magbubungkal. Magbubungkal ka ba sa panahon ng harvest? Hindi. Ang kailangan mong worker sa panahon ng harvest ay yung kukuha ng harvest. At sa totoo lang, minsan nakala natin pag sinabi harvest time, para ba ang gaan? Hindi yun. Alam niyo ba? Alam ko pong alam ninyo kung kayo ay nasa probinsya. Ako naman ay napupunta lang sa probinsya at nakikipanood ng mga nag-harvest. Pero hindi ako nag-harvest. No? Sabi niya, Pastor, tingnan mo, nag-harvest na. Ay, napakahirap pala. Di ba? Ipunin mo pa, tapos igaganon pa sa yung umiikot na ano. Ang daming ang daming proseso. Dahil pag hindi mo na-harvest ng tamang panahon, mabubulok. Diba? Alam niyo ba, ganun din ang pagpapala ng Panginoon? May kapanahunan, at pag na-miss mo yun, yung opportunity mo, miss na yun. Hindi yun natin pwede sabihin, harvest time na. Pupunta na lamang dito yung harvest. Hindi yung pupunta rito mo yung harvest. Yung harvest mo ay kailangan kunin, at harvest po, ibig sabihin niya ay trabaho. At ganoon din sa ministry. Di ba? Hindi pa pwedeng mag-pop up na lang yung harvest, sapagkat yung harvest dapat siyang kunin sa tamang kapanahunan. Amen ba ron? So ganoon din ho, no? At kung tayo po ay nasa Christian service, wag ho natin tignan na tayo po yung nagtanim at iba yung nag-harvest. Ganyan din ho yung sinasabi ni Jesus Christ sa John 4. May mga nagtanim, meron nag-harvest. Maari kang mag-harvest sa mga hindi mo itinanim. Pero yung nag-harvest at nagtanim ay nagre-rejoice. Dahil na naging maganda yung harvest. At ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mo, may mga pagkakataon na maaring idala kayo ng Panginoon sa mga tao at kayo'y nagtatanim, nananalangin, nagpapayo. Tapos talaga, Pastor, tagal-tagal naman itong talaga tumino. Tapos magtataka ka na lang, may dadalhin ng Panginoon at siya yung gagamitin para i-harvest yun. Anong gagawin mo? Magagalit ka ba? Magko-complain ka ba? Tagal-tagal kong nagtanim doon, tapos siya. Isang salita lang eh. Kasi nga ho, may iba't ibang parte ho tayo sa gawain ng Panginoon. May nagtatanim, may nag-harvest. Nakuha ho natin. So, we don't have to compare. No? Yung comparison. Kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, dun ho tayo. At lagi ho natin tatandaan, sabi ng salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 3 verse 8, each will be rewarded according to his own labor. We will be rewarded by God. Hindi ho tayo kinakalimutan ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating paglilingkod. Amen ba ro? Yung pagpusal natin ng panalangin, yung pag-iimbita natin na maaaring hindi tayo pinakikinggan, yung ating mga maliliit na paglilingkod o malalaking paglilingkod, nasa harap o nasa likod, nasa gitna o hindi ka nakikita, ang pinakamalaga ho, nakikita tayo ng Diyos. Amen. Panghuli ho, ano pa ho yung lessons natin about serving our Lord? It is possible to serve the Lord with our hands and not with our hearts. Posible na napaka-busy mo, pero wala doon ang iyong puso. O pwede yun. Di ba? Nandoon yung kamay mo, pero wala yung puso. Napaka-busy mo, pero wala yung iyong pagkatao. Okay. Pangalawa, God is good and generous. He will reward us better than we deserve. Pag nag-reward ang Panginoon, it is always better than we deserve.
Kaya nga ang hinahanap natin yung hindi ho yung sahod, kundi yung reward na talagang galing sa Kanya. Kasi yung contract na hiningi nila, naging matapat lang ang landowner sa kanila eh. Pero, na-miss nila yung generosity. Kasi they insist. Ito kasi kailangan denarius at yan kasi yung kalakalan, di ba? 350 per hour. Kailangan gano'n. Pag hindi ay yung pala, yung plano pala ang plano pala nung hindi ko tinanong 500 pa lang gusto niyang ibigay. So 350 pala, cheap lang. Di ba? And then last, God is looking for men and women who will serve Him with love and loyalty. Ang Panginoon palaging naghahanap at ang hinahanap niya hindi lamang yung kamay, kundi yung puso. At sa usapang paglilingkod, ang usapan mo ay puso. Pagtitiwala, pananampalataya. No? Alam niyo po, there will always be hardship, persecution. Talaga ho yan. It's part of ng paglilingkod. Meron kang mararanasan. Pero, mas matapat ang Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, doon mo makikita yung grace ni Lord. Sa gitna ng maraming bagay na nangyayari, doon mo makikita, bakit ka may kapayapaan? At kung ikaw man ay nakakaranas na ngayon na para bang gusto mo nang i-compare yung sarili mo, wag kapatid, wag mong ikukumpara ang iyong sarili. At kung hihingi ka ng reward, maghihingi ka ng reward mula sa Panginoon. Dahil generous ang Lord. Dahil generous ang Lord. Huh? Mas malaki ang kayang ipagkaloob ng Diyos kaysa anumang organisasyon dito sa mundo. Huwag mo natin tignan na yung laki ng organisasyon, liit niya. Tignan natin saan tayo kikilos, pinagagawa ng Panginoon. At dito rin, no, huwag mo natin tignan yung ministry natin. Oh, mas maganda yung ministry nyo kasi nasa harap. Mumagawa sa harap. Hindi mo. Saan tayo inilalagay ng Panginoon? Kung tayo inilalagay ng Panginoon sa intercessory work, that's good. Ano man yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, maging matapat tayo doon. Kasi ang issue ng paglilingkod ay hindi lamang yung pagiging busy ng kamay, kundi pagkakaroon ng dalisay ng puso. At yung puso na yun ang tinitingnan ng Panginoon. Amen. At pag mag-reward ng Panginoon, higit sa kaya at kayang gawin ng tao. Amen ba? At yun po yung, bakit niya sinabi yung parable of the workers of the vineyard? Hindi ito paunahan, kundi pasunuran. Magiging masunurin ka ba sa Panginoon o ikaw ay magiging pasaway? Ikaw ba ay maglilingkod hindi dahil sa sinabing reward, kundi dahil mahal mo ang Panginoon? Ikaw ba ay naglilingkod mula dahil sa pag-ibig o dahil sa pagkabig? Ano ba ang makakabig ko yan? Di ba? It should always be pag-ibig. Pag-ibig. At nawaho, ganun po yung atin mong makita ko sa paglilingkod sa Panginoon. No? Hindi ho security ang EIC. Hindi ho security ang any organization. Ang security po natin nasa Panginoon. Kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, yun ang securest place sa mundo. At pag alam natin na tayo inilagay pa ng Panginoon dito, at hindi pa tapos yung ating kontrata rito, hindi kayo makikita. Nakuha niyo? Pero pag alam niyo na at sinasabi na ng Panginoon, anak, tapos na yung kontrata mo.
Nakuha ko nyo? Kaya ho, habang narito tayo, maglingkod ho tayo sa Panginoon. Ngayon, pagka wala yung purpose mo ay wala na rito, huwag mo nang ipagpilitan. Nakuha ho ba natin? Hindi na natin kailangan i-elaborate. Tayo po'y panandalian tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw po ay mabuti, ikaw po ay makapangyarihang Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw po ay napakabuting employer, O Lord. Kayo ay napaka-generous, O Lord. At dalayan ko po, Panginoon, ang bawat isa na narito, O Diyos. Bigyan niyo kami ng pusong mapaglingkod sa iyo. Pusong nagmamahal sa iyo. Puso, Panginoon, na ang seguridad ay sa magagawa mo, hindi sa magagawa ng tao. Sa anumang kabalisahan, Panginoon, sa anumang pagkatakot, O Diyos, sa anumang mga pagtatanong, Panginoon, ang kapayapaan mo, ang pag-ibig mo, ang siyang pumutok. Ito po ang aking hiling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.